Hello, what's up guys? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating Protic Manager. So, before anything else, ano nga ba si Protic Manager? So, si Protic Manager ay isang SaaS application na nagmamanage ng MikroTik routers. So, basically, ang gumagamit nito is ang mga internet service provider. So, kung ISP ka sa area mo at wala ka pang system, baka ma-consider mo itong system na 'to, napaka-user-friendly lang. Ayan, so let's start. Una, para ma-access natin ang Project Manager, just type ko lang, open mo web browser and type ko lang is admin.projectmanager.com. Okay? Then, pwede ka mag-register ng account dito. Pero kung may Google ka na at naka-login ka na sa web browser, click mo lang tong continue with Google. So, lalabas yung mga accounts na nakalagay sa web browser. Then, click mo lang kung ano yung gagamitin mong account. So, yan. So, next is, after mo mag-login, may kita mo agad yung dashboard. So, ayan yung router. Ito yung mga, ano niya, temperature, CPU usage, yan. Pero before that, para makapag-start gamitin ng ating system, punta ka muna sa MikroTik config. Yan. So, dahil nakapag-add na ako ng router, ito na siya. So, reachable. So, pag mag-add ka ng router, click mo na itong add router na button. Then, yung IP address, yung uh, 20.50.50.2. Ayan yung router ng MikroTik ko. Then, sabihin natin, router name is hex 3. Yung location niya, location A. Tapos, yung username and password ng MikroTik router. Okay, tapos click mo lang yung save. Cancel ko na lang dahil meron na. So, ang kagandahan dito sa MikroTik config na page, which is ito yun, is, for example, mag-i-start ka pa lang at wala kang knowledge paano gamitin or mag-config ng MikroTik. Meron tayo ditong button na config. So, ayan. For example, kailangan mag-configure ng DNS. Hindi mo na kailangan pumunta sa Winbox at mag-login at mag-configure. Just click yung DNS config. Yan. Kung anong DNS server ang gusto mong ilagay, pwede ka mag-add. Kasi pag click mo next, yung next, ayan, makita mo yan, allow remote request, then can use this DNS. Pwede mong yes, pwede mong no. Usually, yes nila to. So, review, makita mo yung uh, terminal na, I mean, command na gagawin ni Protic Manager. So, apply mo lang. Ayan, nag-apply na siya. So, yun, yung config na to is nandoon na sa MikroTik. Kung gusto mo naman load balance, for example, PCC, ECMPTH, yan, pwede rin. So, PCC, add ka lang ng 1, kung ano yung, kung saan nakasaksak yung mga ISP mo, ganyan, anong ano niya, naka-DHCP siya ba siya, or ano. Yan. Tapos next mo lang, ayun na, magko-config na siya. Okay. Mamimili ka lang dyan. Tapos meron pa, game priority, hotspot, PPO server. So, kahit zero knowledge ka, madali na lang makapag-start. So, dahil, ano na siya, click-click na lang, hindi na masyadong ano sa Winbox. Okay? Hindi mo na kailangan maging familiar sa Winbox. Ayun. Next is internet plan. Dito ka mag-create ng internet plan mo. So, nag-create na ako kanina pero delete natin para tinesting ko na kasi muna bago mag-video. Ayan. So, si Hex, ito yung router natin. I-select lang natin siya.
Tapos ito yung mga PPP profile sa MikroTik. So, for example, meron akong PPP profile na basic plan, pwede ko siyang i-add para mai-register dito sa system natin. Tapos yung price nitong ano, sabihin na 800. Kasi itong Pro plan is nasa 1,000. For example lang yan guys. Then, premium plan is 1,500. So, meron ka ng internet plan na naka-register sa system mo na tatlo. So, ayan. Then, next is subscriber. So, sa subscriber naman, kailangan natin i-import lahat ng PPP secret doon sa MikroTik. So, para makita natin yung ah, existing na natin na client, for example, is pwede mong click mo lang tong select. And then, meron tayong bulk ad. So, kung ang yung mga client mo is pare-parehas naman sila ng due date, sabihin natin every 15th, pwede mo tong gamitin, mas madali. Try natin. So, sabihin natin yan, bulk ad. So, sabihin natin lahat ng client ko is every 15th, select all ko na, postpaid lahat sila is every 15. Tapos, kailan mag start yung monthly nila. So, dahil bago, sabihin natin next month na lang na June 15. So, June 15. Pero pwede mo ka rin mamili dyan kung anong. Dahil June 3, June ano mo ngayon, June 5. Yun. Pinili ko is June na start period na. So, import. Ayan. Ito yung mga may skip kasi hindi sila nag tali ng internet plan. So, yung may mga internet plan na naka-register sa system na existing na is yun lang yung ma-add. So, done. Yan. Save, 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 save. Makita mo nandiyan na silang lahat. Every 15th of the month. Ayan. Pero kung gusto mo namang isa-isahin, pwede rin. Add. Kung magkakaiba sila ng due date. Ayun. Ganyan lang siya. Tapos pili ka ng plan. Yan. Okay. Tapos pwede ka rin mag-add. So, kunwari, wala pa siya talaga. Hindi pa siya naka-register sa MikroTik. Pwede mo itong gamitin. So, ayun. Okay, tapos may mga button tayo na edit. Pwede mong i-edit siya. Deactivate. Pwede mo siyang i-restore yung connection or permanent deactivated. So, ayun. Next is billing. So, dito sa billing, dito lahat ng auto-generated na bill ng mga client. So, dahil pinili natin is June 15, kanina doon sa bulk ad, ang period niya na lumabas is June 15 to July 15. Ayun. So, once na na-paid na yan, tapos nag-June 15 na, ay, nag-July 15 na, magge-generate na ulit ng panibagong billing system. So, ayan, may mga boto tayo na mark paid. Pwede mo siyang i-mark as pending. For example, nagbayad na pero hindi ka pa sure kung kailangan pong i-verify, pwede mo muna siyang i-mark as pending. Tapos, pwede mong i-edit yung bill, pero ito for admin lang. So, pwede ka mag-generate na ng next billing kung advance magbayad si client. Yan, makikita mo yung mga history. Yan, makikita mo rin dito yung mga malapit na mag-due date. So, sabihin natin, June 10 na. So, lalabas na sila dito. Kasi 5 days yung nakaset. Yan. Para ba may insight lang na, oy, si ano, is kailangan nang i-remind. Next is, bago tayo pumunta sa ibang settings ay sa ibang features, sa settings muna tayo. So, ito pwede ka maglagay ng company name. For example, Gutierrez Smart IT Solutions. Pwede ka mag-upload ng logo mo. So, para ayun yung lalabas sa SOA nila. So, pag nag-generate ka ng SOA, ayun yung lalabas. Ayan, pwede mong
customize yung appearance. So, example yan. Save natin. Ayan, nag-iiba yung kulay niya. So, pwede ka rin maglagay ng grace period. Yung grace period is, for example, due date na siya. Sabihin natin, nilagay mo 5 days. Madi-disconnect pa siya after 5 days ng due date niya. Okay. Tapos, dito pwede mong i-on or off yung auto-disconnect. So, kung ayaw mo itong feature na to, is pwede rin naman. I-off, i-uncheck mo lang to. At default nito is naka-uncheck. So, para habang nagko-config ka ng subscriber mo is hindi mo na magti-trigger siya. So, saka mo lang siya i-ano kapag okay na. Naset mo na lahat ng subscriber. Ayan. Tapos, ayan. Pwede ka rin maglagay ng sarili mong email mailer. For example, Gmail, SMTP server. Yan. Okay. So, pwede mo siyang i-test dito. And meron din pala sa SOA. So, pag yung client mo is nagre-request ng SOA, for example, ito yung gusto niya makitang SOA, click mo lang tong unpaid, itong status na to, sorry. Show partial only, which is, ang ipapakita niya lang is yung date na sinelect mo. For example, itong period na to, June 15 to July 15. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. So, kung may logo ka dyan, lalabasin yan. Okay. Tapos, pag naka-configure yung email mo, is tapos merong email ano doon sa client, naka-set, for example dito. For example, naka-set yung email niya diyan. Pag nag-generate ng another bill, mag-email notification kay client na meron na tayong meron ka ng available na yung bill mo para bayaran, parang gano'n. Tapos pag nabayaran na, for example, pinaid mo na siya dito sa billing, mag-aano rin 'yun sa kanya na magno-notify din sa email niya 'yun na bayad ka na itong period na 'to, gano'n. Okey. Tapos meron ding whole record. So 'pag marami na yung kung magre-request si client ng SOA na lahat ng record niya, simula nung nag-bill siya, puwede rin naman. Click mo lang yung whole record, ayun. So for now, ito lang muna ang papakita ko. Sa susunod na video, ita-tackle naman natin yung iba pang features. So ayan, meron din tayong mga tools. Ito maganda 'tong Ubiquiti 'pag gumagamit ka ng ano, hindi mo na kailangang i-remote, i-add mo na lang siya, yung Ubiquiti. Makikita mo na yung connection status, gano'n. Thank you for watching and panoorin niyo yung next video for more features, okay.